May nararamdaman ka bang hapdi o sakit sa dibdib? At napaisip ka, kabag lang ba to o heart attack na? Maraming mga tao ang nalilito dito. Kasi minsan, ang acid reflux at heart attack parehong may sintomas na parang paninikip ng dibdib. At dito, nagiging delikado. Dahil may mga taong ini-ignore ang heart attack dahil akala nila hyperacidity lang. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman ang pagkakaiba ng acid reflux at heart attack para hindi ka magkamali kapag mahalaga na ang bawat minuto. Stay with me. This could save a life. Unahin natin. Ano nga ba ang acid reflux? Ang acid reflux ay nangyayari kapag ang acid mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus, ang tubo na nagdudugtong sa bibig at tiyan. Normal na may acid sa tiyan dahil ito ang tumutulong sa pag-digest ng pagkain. Pero ang problema, kapag ang acid na ito ay umaakyat sa esophagus, doon nagsisimula ang irritation. Sa pamamagitan ng tiyan at esophagus, may maliliit na muscle na tinatawag na lower esophageal sphincter. Ang trabaho nito ay magsilbing gate. Bukas kapag papasok ang pagkain sa tiyan at sarado para hindi umakyat ang acid. Pero kapag mahina o nagre-relax ang muscle na ito sa maling oras, umaakyat ang acid pabalik sa esophagus. Sa medical term, ito ay tinatawag na gastroesophageal reflux disease o GERD kapag madalas na itong nangyayari. Kapag paulit-ulit ang reflux, naiirita ang lining ng esophagus, kaya nagkakaroon ng sintomas. Maaaring maramdaman ito bilang hapdi o burning sensation sa dibdib o heartburn, maasim o mapait na lasa sa bibig, parang may umaakyat na pagkain o likido, madalas pagkatapos kumain o kapag nakahiga. Minsan, mas lumalala ito kapag kumain ka ng spicy o oily food. Sobra ang kinain mo. Umiinom ka ng kape o soft drinks. O humiga ka agad pagkatapos kumain. Kaya tinatawag itong heartburn dahil sa lokasyon ng hapdi. Parang sa puso ang pinanggagalingan. Pero ang importante mong tandaan, hindi ito galing sa puso, kundi sa tiyan. At kahit hindi ito kasing delikado ng heart attack, kapag madalas itong nangyayari, maaaring magdulot ito ng long-term damage sa esophagus kung hindi maagapan. Ang heart attack naman ay ibang usapan. Sa medical term, ito ay tinatawag na myocardial infarction. Ibig sabihin nito, may bahagi ng puso na hindi nakakakuha ng sapat na dugo at oxygen. Kaya nagsisimula itong masira. Paano ito nangyayari? Karaniwan, may blockage sa blood flow papunta sa puso. Ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa puso ay tinatawag na coronary arteries. Kapag ang mga ugat na ito ay nababarahan, kadalasan dahil sa cholesterol buildup o plaque, hindi makadaan ang dugo. At kapag hindi nakarating ang oxygen sa heart muscle, kahit ilang minuto lang, nagsisimula ng mamatay ang cells ng puso. Ito ang tinatawag na tissue damage. Kaya ang heart attack ay hindi simpleng sakit lang. Ito ay isang medical emergency. Karaniwang nararamdaman ang heart attack bilang pananakip o matinding pressure sa dibdib, parang may mabigat na nakadagan, sakit na maaring kumalat sa braso, panga, leeg o likod, hirap sa paghinga, malamig na pawis,
pagkahilo o pagduduwal. At importante, hindi lahat ng heart attack ay pare-pareho ang pakiramdam. May mga tao na mild ang sintomas. At minsan, napagkakamalan pa itong simpleng kabag o pagod. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang heart attack. Dahil kung hindi maagapan, maaring magdulot ito ng permanent damage sa puso, heart failure, o kahit kamatayan. Kaya tandaan mo ito, ang heart attack ay hindi sakit na pwede mong hintayin na mawala. Ito ang kondisyon na kailangan ng agarang aksyon. Dahil sa heart attack, bawat minuto ay mahalaga. Bakit sila napagkakamalan? Ang dahilan kung bakit nalilito ang maraming tao, pareho silang may chest discomfort. Parehong pwedeng maramdaman bilang hapdi, pressure, paninikip. Kaya minsan, mahirap i-distinguish. Lalo na kung first time mong maranasan. Una, location ng sakit. Sa acid reflux, karaniwang nasa gitna ng dibdib. May kasamang hapdi o burning sensation. Sa heart attack, maaring nasa gitna o kaliwa ng dibdib. May pressure o parang dinidiinan. At maaring kumalat ang sakit sa kaliwang braso, panga, likod. Pangalawa, trigger. Ang acid reflux nangyayari pagkatapos kumain, lalo na sa oily, spicy, o acidic foods. Lumalala kapag nakahiga. Ang heart attack maaaring mangyari kahit nagpapahinga. Hindi related sa pagkain. Maaring biglaan. Pangatlo, type ng sakit. Ang acid reflux, burning sensation parang nasusunog. Maasim ang lasa. Ang heart attack, pressure, paninikip, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib. Pang-apat, kasamang sintomas. Ang acid reflux, burping, bloating, maasim na lasa. Ang heart attack, hirap sa paghinga, cold sweat, pagkahilo, pagduduwal, panghihina. Panglima, response sa gamot. Ang acid reflux, gumagaan kapag umiinom ng antacid. Nawawala kapag nakaupo o tumatayo. Ang heart attack, hindi nawawala kahit magpahinga. Hindi na ayos ng simpleng gamot. Magpatingin agad kung may chest pain na tumatagal ng higit 5 hanggang 10 minuto. May hirap sa paghinga. May cold sweat. May pagduduwal. May pain na kumakalat sa braso o panga. Huwag maghintay. Mas mabuting magkamali kaysa mahuli. Minsan, ang heart attack ay hindi dramatic. May mga tinatawag na silent heart attacks na banayad lang ang sintomas. Ano ang pwede mong gawin? Para maiwasan, iwasan ang overeating. I-manage ang stress. Iwasan ang fatty foods. Mag-exercise. Magpa-check up regularly. At higit sa lahat, kilalanin ang katawan mo. Kung may natutunan ka, i-comment mo ang word na puso. I-share mo ito sa pamilya mo. At huwag kakalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy. See you next episode, mga ka-health. Bye!